Secret XPG. Birthday ng best friend ko na si Claire at nandito ako ngayon sa bahay nila at kasalukuyang kakwentuhan ang kanyang daddy na si Tito Robert. Si Tito Robert ay malapit ng mag-50s pero matipuno pa rin syempre at gwapo rin naman. Dahil close na nga ako sa pamilya ng best friend ko, ay kampante akong makipagkwentuhan sa kanila. Dahil itong BFF ko ay hindi ako masyadong pinapansin ngayon at busy sa mga bisita niya na kanyang mga kaopisina. Kaya naman itong si Tito Robert at ang lolo niyang si Lolo Freddy ang kausap ko dito sa ngayon. Buti na lang talaga at wala pa kayong nobyo ni Claire. Sambit ni Lolo Freddy. Hala naman lolo, ano namang ikakabuti nun? Wala ngang jowa eh. Natatawang reaksyon ko. Malakas ang tawa ni Tito Robert. Aba teka nga muna at dumating ang kumpare ko. Tumayo at umalis si Lolo Freddy. Naiwanan kami ni Tito Robert na nakaupong magkatabi dito sa isang round table sa may dulo ng garden nila. Pader na ang nasa likuran namin at kita namin ang lahat ng dumarating or lahat ng bisita ni Claire. Hindi ka pa ba talaga nagkaka-boyfriend? Curious na tanong ni Tito Robert. Pagtango ang naging tugon ko sa kanya habang tinutungga ang bote ng beer. Edi wala ka pang karanasan. Biglang tanong nito. Ano daw, karanasan? Ako ba? Ano bang karanasan ang sinasabi niya? Karanasan sa anong bagay naman kaya? Ha? Anong karanasan po? Pagtatakang tanong ko. Napalakas ang pagtawa nito. Sa pagpapaligaya, diretsong sambit nito. Hala si Tito at bakit naman ganito ang tanong niya sa akin? Wala ngang jowa, paano magkaka-experience sa pagpapaligaya? Natatawang tugon ko sa kanya. Sunod-sunod na uminom ng kanyang beer si Tito Robert. Halata sa mukha niya ang pamumula, marahil ay nahiya siyang bigla. Binalot kami ng katahimikan habang maingay naman ang lahat ng bisita. Naging busy na lang ako sa aking phone. Ngunit ilang minuto pa lang ay natumba ang empty bottle ni Tito at nahulog sa ilalim ng table. Yuyuko na sana ako para damputin. Ngunit inawat ako ni Tito at sumenyas na siya na daw. Yun nga lang paano. Tatayo sana ako para makuha niya pero inawat din niya ako at nabigla ako nang lumusot siya sa ilalim ng table na nababalutan na mahabang red tablecloth. Nagulat ako dahil nakasuot ako ng maiksing dress at ramdam ko ang pisngi ni Tito na dumadampi. Ngunit naramdaman ko rin naman na inabot niya ang bote na nalaglag sa ilalim ng table. Medyo natagalan si Tito at hindi ko alam kung bakit. Kaya medyo sinilip ko siya at itinaas ng bahagya ang tablecloth. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ang pagdampi ng labi nito. Tito, mahinang wika ko. Napatingin siya sa akin at napangiti. Ipinakita niya ang hawak na bote at lumabas mula sa ilalim ng mesa. Ang bango-bango mo naman? Bulong niya sa akin. Napalunok ako at sinunod-sunod ang pag-inom ng beer. Naramdaman ko ang kanang kamay niya na inilagay niya sa ibabaw ng kaliwang hita ko. Tito? Mahinang wika ko dahil parang nakuryente ako. Iiwas ba ako or hahayaan ko ba siya? Nakikiliti naman ako na parang nagugustuhan ko naman. Tuloy ang pag-inom ko at gayon din si Tito na para bang wala siyang ibang ginagawa. Kinakabahan ako na baka may makapansin sa amin, kaya naman todo libot ang mga mata ko habang umiinom.
Bumilis ang tibok ng puso ko. Kabado pero hinahayaan ko siya. Gusto mo ba? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Tahimik lang ako at hindi gumagalaw. Hudyat na pumapayag ako. Tito, baka mapansin tayo dito. Pag-aalala ko. Shh, akong bahala. Bulong niya. Napakagat-labi tuloy ako, sabay inom ulit ng beer. Tito, nakakahiya po. Sambit ko. Ayos lang yan. Bulong na wika niya. Since gabi naman at busy ang lahat ng bisita sa party, ay wala sigurong makakapansin sa ginagawa ni Tito Robert. Masarap ba ha? Bulong na tanong niya at napatango ako. Lingid sa kaalaman ni Tito ay si Claire na anak niya ang hindi nabaguhan sa ganitong bagay at nagpadali sa isang game na sinalihan namin noon. Iba ang kiliti na nararamdaman ko kay Tito Robert ngayon. Umayos ka ng upo. Bulong na utos niya at sumunod naman ako. Napahawak ako sa kamay niya, nagkatinginan kami ni Tito. Ngumisi siya sa akin. Inoobserbahan ko ang paligid namin dahil baka may makahalata. Pinapawisan ako at gayon din siya. Napansin namin na papalapit na muli sa amin si Lolo Freddy at kasama na niya si Tita Anita. Agad na umayos ako ng upo. Uuwi na po ako, Tito. Pagpapaalam ko at mabilis na tumayo ako. Agad na pinuntahan ko sina Tita Anita at Lolo Freddy para magpaalam. Gayon din sa aking BFF. Magdadalawang linggo na simula nang may nangyari sa amin ng daddy ng BFF ko. At syempre, nakukonsensya ako at ayoko nang masundan pa iyong pangyayari na iyon. Una, tinuturing ako ni Claire na tunay na kapatid at hindi lang basta best friend. At pangalawa, si Tita Anita ay parang second mom ko na rin. Gayon din naman si Tito Robert. Pero nag-iba ang tingin ko at pakiramdam sa kanya nang iparanas niya sa akin ang kaligayahan na iyon. Aminado naman ako na ilang araw matapos ang aksidenteng iyon ay parang hinahanap-hanap ko ang ginawa ni Tito. Sa punto na ginagawa ko na rin iyon para maligayahan lang. Ngunit ngayong gabi ng Biyernes ay hindi ako nakaligtas kay Claire. Sinundo niya talaga ako sa opisina para lang magstay ako ng buong weekend sa bahay nila. Which is palagi ko naman talagang ginagawa kapag walang ibang lakad. May gamit na rin ako sa room niya, kaya talagang kahit kailan na gustuhin niya akong matulog sa kanila ay pwedeng-pwede talaga. Pagdating namin ay nakahanda na ang dinner at dito ko na nalaman na out of town pala si Tita Anita, kaya kaming tatlo na lang ang nandito. Kasama ang tagalinis at tagaluto na si Manang Tina. Mukhang busy ka noong nakaraang week. Hindi ka dito natulog sa bahay eh. Sambit ni Tito. Inunok ko muna ang pagkain na naisubo ko bago ko siya tinignan. Nang magtama ang mga mata namin, ay napaiwas akong bigla dahil iba ang tingin niya sa akin. Yes, Tito. About work po kasi. Nakangiting tugon ko. Baka nakipag-date ka lang. Pabirong wika naman ni Claire at nag-iba ang tapon ng tingin sa akin ni Tito Robert. Mukhang nagseselos bigla. Sus me Claire, wala akong ka-date kung di puro documents. Natatawang sagot ko. Napatawa na rin si Tito pero malagkit ang tingin nito sa akin. Namiss yata niya ako at anumang sandali simula ngayon ay malamang kapag nasolo niya ako ay wala na naman akong kawala sa kanya. Ayoko na sanang may mangyari ulit pero tingin pa lang ni Tito sa akin ay parang nakakaramdam na ako. Dad, movie night kami ni Diana mamaya sa TV room. Sali ka? Tanong ni Claire sa ama niya.
Siyempre dapat may kasamang inuman. Pabiro ni Tito. Kinakabahan yata ako sa pwedeng mangyari during movie marathon at inuman naming tatlo. Nag-prepare muna kami ni Claire at nagsuot na ng pantulog para after ay diretso tulog na. Nang makarating at makapasok kami sa loob ng TV room ay sobrang lamig. Hala dad, ang lamig. Pasigaw na saad ni Claire sa kanyang daddy. Mas masarap mas malamig kasi siguradong mag-iinit tayo sa inuman. Natatawang wika nito. Nakabalot si Tito ng blanket at may nakaredy na blanket din para sa amin ni BFF. Nakahanda na rin ang mga beers at pulutan at ready to play na rin ang unang movie na papanoorin namin. L-shape ang sopa nila dito at malapad. Si Claire ay pumesto agad sa kabilang side at diniretso ang paa sabay balot ng blanket na malaki. Si Tito Robert ay nasa kanan ko at naupo ako sa tabi niya sabay balot ng malaking blanket dahil nga sobrang lamig sa loob. Magkatabi kami ni Tito at bahagyang dumikit siya ng upo sa akin. At inabutan kami ni Claire ng tig-isang bote ng beer. Sinimulan niya na ang unang movie. Noong una ay nagkukwentuhan at tawanan pa kaming tatlo. Hanggang sa unti-unting tumatahimik si Claire. Mukhang nagiging focus na siya sa movie, gayon din naman ako at si Tito. Nasa kalagitnaan na ng pelikulang pinapanood nang maramdaman ko ang kamay ni Tito at tapatingin ako sa kanya. Patay pa ang ilaw ng kwarto. At bukod tanging liwanag mula sa malaking TV screen ang nagsisilbing ilaw ng buong paligid namin. Hinahawi ko paalis ang kamay niya. Nakasuot lang din kasi ako ng pang-duster na pantulog na may cartoon prints. Parehas kami ni Claire. Tinignan ko si Tito at binalingan ko rin ng tingin si Claire na hindi kumikilos at nakahiga lang. Hindi yan dilingon, wag ka lang maingay. Bulong ni Tito. At ang bulong niyang iyon ang nagdala sa katawan ko ng kakaibang kuryente. Hindi na sa TV screen ang tingin ko, kundi nakabantay ang mga mata ko sa aking BFF. Nakatulog pa si Claire or busy sa panonood. Gusto ko siyang sipain ng paa para malaman pero naka-Indian seat kasi ako. Namiss ko to, Diana. Bulong muli niya sa tenga ko. May hawak kaming bote ng beer at sunod-sunod ang tungga ko. Napatingin ako kay Tito at saktong nailawan kami ng liwanag mula sa TV screen. At hindi ko masyadong inalis ang tingin sa nakahigang si Claire. Makapal ang mga blanket na bumabalot sa amin ni Tito Robert at madilim ang buong silid kaya hindi halata. Ilang sandali pa ay halos singalin ako at sabay taklubong ng kumot sa muka. Marahan akong tinapik-tapik ni Tito at tinalis na ang kamay niya. Nang ilabas ko ang muka ko mula sa loob ng kumot ay nakangiti siya sa akin. Sakto naman na pagtayo ni Claire, mabuti na lang at tumigil na si Tito Robert. Kabado man pero nagpaalam muna ako na pumunta sa banyo para na rin maglinis. Nabigla ako nang isasarado ko na sana ang pintuan ng maliit na banyo dito sa may kusina ay biglang may humarang na kamay, si Tito Robert. Pero Tito, baka mahuli tayo ni Claire. Pag-aalala ko, isinandal niya ako sa may gilid ng banyo, ngunit hindi niya isinarado ang pintuan. Sobrang nag-aalala at kinakabahan ako na baka sundan kami ni Claire dito. Tito, tama na po muna. Pagtanggi ko. Shh, sabi ko kay Claire kukuha pa ako ng beer. Nawala na ako sa katinoan, wala na rin akong magawa. Dad? Bes? Sigaw ni Claire at mabilis na itinulak ko si Tito palabas ng banyo at sisinarado ang pintuan. Bahala na siyang mag-explain sa anak niya pero nabitin ako. Sige na, kumukuha lang ako ng beer. Doon ka na.
Rinig kong wika ni Tito sa anak. Tulungan na kita, Dad. Wika naman ni Claire. Napangiti ako dahil mukhang pornada na ng tuluyan ang nabitin naming sandali ni Tito Robert. Linggo, oras ng uwi ko sa aking apartment mula sa bahay ng aking BFF. Hindi na muling nasundan ang nangyari ng huling Sabado sa amin ni Tito Robert dahil dumating na rin si Tita Anita ng Sabado ng hapon. Pero aminado ako na sobrang bitin at tinahanap-hanap ko talaga yung huling nangyari sa banyo. Pauwi ka na ba, Diana? Biglang tanong ni Tito. Napansin ko na nakabihis siya at dala ang susi ng sasakyan niya. Naku Han, isabay mo na lang siguro itong si Diana at ihatid sa apartment niya. Pagsuggest naman ni Tita, bagay na bigla akong kinabahan. Naguguluhan ako kung magpapahatid ba ako kay Tito. Malamang sa malamang ay may mangyayari na naman sa amin. Naku Tita, kahit wag na po, may grab car naman. Pagtanggi ko. I insist, on the way din naman ang lakad ko sa place mo. Nakangiting wika ni Tito. At iba ang aurahan ng mukha niya nang sumulyap sa akin. Yari na naman ako. Napalunok na lang ako at tumango bilang tugon sa pag-insist ni Tito na ihatid ako sa aking apartment. Samantala, kinakabahan ako habang nakaupo dito sa passenger seat ng kotse ni Tito Robert. Relax, mukhang kinakabahan ka. Pangaasar ni Tito sa akin. Relax naman ako. Nakangiting wika ko. Nabigla ako nang ipatong niya ang kanang kamay niya sa hita ko. Nabitin ako last time. Wika niya habang nakatingin ang mga mata sa daan at nagmamaneho. Napalunok naman ako dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya about doon. Baka pag sinabi kong ako din nabitin ay magmukhang nag-enjoy naman ako sa ginawa niya. Sa bagay ay totoo naman talaga, pero ayokong ipahalata na hinahanap-hanap ko. Baka naman pwedeng ituloy ko sa apartment mo. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya, ngunit hindi niya ako tinitignan. May lakad ka, Tito. Sambit ko. Ang lakad ko ay ito. Bala ko talagang ihatid ka para masolo kita hanggang gabi. Napatingin siya sa akin at napangiti na lang ako na parang kinikilig at tumango sa gusto niyang mangyari. Makalipas ang ilang oras ng biyahe namin at nakarating na kami. Pagbukas ko ng pintuan ng apartment ko, ay agad na isinarado iyon ni Tito at isinandal niya ako sa padera na parang sabik na sabik. Wait Tito. Sambit ko sabay awat sa kanya at tumigil naman siya. Hinila ko siya sa kama at itinulak pa upo doon. Studio type ang apartment ko, kaya naman after ng kusina at dining table ay kama na agad. Wala rin akong sopa pero merong vanity table at office table. Naganda na ako at ganon din naman siya. At dahil alam kong kaming dalawa lang, ay malaya na akong sumigaw paminsan-minsan. Hindi ko man na-enjoy ang unang pagkakataon na ito dahil sa hapdi na aking nadama, ay masaya naman ako dahil nangako siyang magiging madalas niya na akong papaligayahin. Kinabahan ako na baka makabuo kami, ngunit wala na akong nagawa pa ng matapos. Nabinyagan na kita, babe. Nakangiting wika niya, tumayo siya at tinungo ang banyo. Narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower, ngunit hindi niya isinarado ang pintuan. Habol hininga din naman ako at pilit na tumayo para puntahan din siya sa banyo. Hinila niya akong patapat sa ilalim ng shower. Magdamag kaming nagpakaligaya ni Tito Robert hanggang sa abutin siya ng madaling araw dito sa apartment ko. Halos walang kasawaan kaming dalawa. Umaasa ako na masundan pa ulit itong ganitong klase
ng magdamag kasama si Tito Robert. After na nangyari sa amin ni Tito Robert, ay malaya niya akong binibisita gabi-gabi sa apartment ko. Nakakarami kami bago siya uuwi ng late night or madaling araw na sa asawa niya. Hinahanap-hanap ko na nga at ito ako ngayon nandito sa bahay ng aking BFF dahil weekend na naman. Kumpleto sila sa bahay at siguradong nag-iisip si Tito kung paano siyang pupuslit para makaisa sa akin. At mukhang nakaisip siya ng paraan. Dahil nag-work ako sa isang real estate company at si Tito ay working at may mataas na posisyon sa isang construction company, iyon ang ginamit niyang reason. May didiscuss sana daw siya sa akin about lands and kukuhanin ang opinion ko. Hindi na rin naman kami pinakialaman ni Tita Anita dahil may bisita ito ng mga amigas niya at si BFF naman ay busy sa favorite niyang K-drama na pinapanood sa loob ng TV room nila. Ako naman ay sumunod kay Tito sa second floor sa office room niya. Pagkapasok ko ay sinarado sa baylak ang pintuan. Pero nag-open siya ng laptop niya para daw makatotohanan na may discussion kami about work. Nakaupo siya sa kanyang swivel office chair at tinawag niya ako. Pinakandong ako sa kanya na ginawa ko naman. At maya-maya nga lamang ay hingal na ibinagsak ko ang katawan ko payakap sa kanya at niyakap niya rin ako. Paano i-explain sa kanila na haggard tayong dalawa? Mahinang tanong ko. Dito muna tayo, hindi ako kontento ng isa lang. Malokong wika ni Tito at natawa naman ako. Malakas ang loob niyang magsalita. Pumapuslit lang naman kami ng oras dito sa loob ng bahay nila ng pamilya niya. Ilang sandali lang ang naging pahinga namin at iniba niya ulit ang pwesto namin. Inumpisa na namin ang pangalawa kahit nasa same bahay lang kami ng asawa at BFF ko na anak niya. Nagsimula na rin naman akong mag-take ng gamot nung time na gabi-gabi niya akong pinapaligaya sa apartment ko. Kaya naman alam naming pareho na safe ang bawat ginagawa namin. Nagpatuloy ang lihim na pagkikita at syempre pagpapaligaya namin ni Tito Robert. Kahit na ayoko na sanang masundan pa ang nangyayari sa amin, ay hindi ko na mapigilan kapag nandyan na siya at pinapakilig na ako. Kapag hindi niya ako nabibisita sa gabi sa aking apartment dahil busy sa work or may out of town siya or out of the country, ay lalong namimiss ko siya. Pero napag-usapan namin na bawal ko siyang kontakin dahil siya na daw lagi ang bahala kung kailan kami ulit magpapakaligaya. Ngayon nga ay birthday ni Tito Robert. Hindi na siya nag-celebrate ng bongga at isang family dinner at inuman na lang daw. Pero ang totoo ay kagabi pa lang sinalubong na naming dalawa ang birthday niya. Nakailan rin kami at sobrang saya kahit nakakapagod. Nakalimutan kong bumili ng alak. Sama mo naman akong bumili, Diana. Sambit ni Tito, napatango na lang ako. Pero syempre, alam kong may ibang balak si Tito. Habang naglalakad na kami pabalik galing sa convenience store sa labas ng subdivision. Birthday ko pero wala ka pa yatang gift sa akin. Pabirong wika nito. Hala siya, wala daw. Kagabi lang halos magsawa na siya sa ilang beses na nangyari sa amin. Hindi pa ba counted yung ginawa natin last night? Pabiro din naman ang tanong ko, sabay tumawa siya ng malakas, kaya natawa na rin ako. Nadaan kami sa may playground at napansin ko na may madilim na part dito. Tito, wait lang. Halika dun muna tayo. Pag-aya ko sa kanya. Nagtataka man siya pero sinundan pa rin niya ako. Ano meron dito? Tanong niya. Dinala ko siya sa madilim na part ng playground, yung tipong hindi abot ng street lights. Upo ka dyan. Utos ko sa kanya habang tinuturo ang dulo ng slide. Inilapag niya sa dabuhan ang dalang mga plastik ng alak at naupo sa dulo ng slide.
Lumuhod ako at tinignan siya ng nakangiti. Gift mo sa akin? Tanong niya, ngunit ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Sana lang din walang makapansin sa amin dito. Gusto ko kasi talaga siyang bigyan ng ganito, lalo pa ngayon na birthday naman niya. Pagkatapos makamit ni Tito ang ligaya na regalo ko sa kanya, ay bumalik na kami sa bahay nila. Nagtataka man ang asawa at si BFF ko kung bakit ang tagal namin ay nakalusot pa rin ang reasoning ni Tito na madaming bumibili sa convenience store kahit na kami lang naman talaga ang bumili doon. Masaya at smooth naman ang lihim namin ni Tito Robert. Sa ngayon nga ay Friday night at nag-text ako kay BFF na hindi muna ako makakapag-weekend sa house nila dahil may importante akong aasikasuhin about work. Pero ang totoo ay lihim akong sinundo ni Tito at dadalhin niya ako sa langit. Siyempre, alam ko kung anong langit iyon. Na-excite naman ako at kusang sumama sa kanya. Dinala niya ako sa isang malamig na lugar na malapit lang sa city. Nag-rent siya ng isang room. Pagpasok sa hotel room namin, ay agad akong hinila ni Tito at dinala paharap sa may glass door palabas ng balcony. Paliligayahin kita ngayong buong weekend. Bulong niya sa akin at natawa naman ako. Pareho ng work-related ang reason namin sa munting bakasyon na ito. Pero ang totoo ay siguradong tatrabahuin namin ang bawat isa. Nabigla ako nang piringan niya ako ng tela sa mata at wala talaga akong maaninag kahit simpleng liwanag. Tito, ano to? Tanong ko. Shh, relax ka lang, akong bahala sa'yo. Nakakakiliting bulong niya sa tenga ko. Nararamdaman ko na lang na inaalis niya ang mga humahadlang sa akin. Naalala kong bigla na nakaharap ako sa may glass door ng balcony. Dito nakasarado ba ang curtain? Tanong ko. Shh, enjoy mo lang itong gagawin ko. Bulong niya, so meaning pwedeng nakabukas ang kortina ng room namin. At malamang nakabuyangyang ako. Pero hindi ko na lang din pinansin. Saan mo gusto akong magsimula? Taas o baba? Bulong na tanong niya. Natawa ako pero nakakadala ang boses at tanong niya na iyon. Taas? Patanong ang naging sagot ko. Sobrang saya ang nadarama ko ng mga oras na iyon na para bang ako ang asawa niya. Madaling araw na kaming natapos magpakaligaya at iba-iba ang ginawa niya habang naka-blindfold ako. Good morning. Bati niya pero kita ko na ang aga-aga ay ang L ni Tito Robert. Shower muna, Tito. Nakangiting wika ko pero umiling siya. Natawa ako dahil L na L ang Tito Robert ko. Kakaiba ang dinudulot nito. Sakto lang na panggising sa umaga. Mabuti na lang at umiinom ako ng gamot para dito. Kung hindi ay malamang nakabuo na kami ni Tito. Masaya ang naging weekend namin ni Tito Robert. Kahit bugbog sa pagod, ay sulit na sulit naman ang aming quality time together. Lunes at Martes ay naging busy kaming pareho sa work. Kaya naman wala na rin siyang time na puntahan din ako sa apartment para makapagpaligayahan kami. Ayos na rin yon para naman makapag-relax din at mabigyan ng time makarecover ang magakong alaga. Ngunit habang nag-work ako, ay ramdam ko pa rin ang alaga ni Tito Robert sa akin. Ganyan ko siya hinahanap-hanap. Hanggang sa nag-message si Claire at nag-overtime din daw siya. Magkita daw kami at sabay mag-dinner. Kaya naman pumayag na rin ako dahil nagugutom na talaga ako. Habang naghihintay kami ng order naming pagkain, ay parang may dinadalang problema si Claire. Bes, may problema ka ba? Tanong ko. Bes, si Dad, may other woman yata. Nabigla ako sa sinabi ng BFF ko. Nalintikan na, may nakakita ba sa amin ni Robert?
Paano mo na nasabi? Nauutal na tanong ko, pero dapat hindi ako magpahalata. Nagtataka kasi si Mami kung bakit laging nag-overtime si Dad. And then last weekend din about work. Minsan naman quality time namin yung weekend. Pero si Dad mas pinili yung work. Saad niya. Then sinurprise ni Ma'am si Dad sa office last Monday night. Kasi sabi niya overtime daw siya. Ang ending best, nasa kandungan ni Dad yung sekretary niya. Nanlapad ang tenga ko sa narinig. Si Tito Robert may iba pang babae other than me. Simula nang marinig ko yon kay Claire ay hindi na ako nag-reply sa mga messages ni Tito Robert. Kahit nangangamusta siya. Sa weekend daw ba sa house nila ako magstay? Ay nako, ayoko nga. Maiba pa pala kahit gabi-gabi na winawasak niya itong sa akin. Malalim na ang gabi, biglang bumukas ang pintuan ng apartment ko. Nagulat ako sa pagdating ni Tito Robert. Naalala ko, binigyan ko nga pala siya ng duplicate keys dito, kaya madali lang din siyang makapasok. Gising ka pa ba? Tanong niya, tinalikuran ko siya habang nakahiga pa rin ako sa kama. Naramdaman ko yung pag-upo niya sa higaan ko, pero hindi ko pa rin siya pinapansin. May problema ba? Tanong niya, hindi ako kumikibo. Nakasuot lang ako ng sando at cotton shorts dahil matutulog na ako. Pero itong si Robert ay sinimulan akong halik-halikan sa balikat. Nakikiliti ako pero pinipigilan kong madala dahil inis ako sa kanya. Mukhang kailangan ng pampainit ng baby ko. Malambing na sambit niya, pampainit mong mukha mo, dun ka sa sekretary mo. Nakakainis, gusto ko siyang sigawan ng ganun. Pero sino ba naman ako? Kabit din naman niya ako. Tito. Sigaw ko, nang lingunin ko siya ay nakangisi siya sa akin. Sa ganito lang ay bumigay na rin ako. Hindi ko talaga kaya siyang hindi pansinin. Hanggang sa marating ko ang ligaya. Inis ako pero nagustuhan ko pa rin ang ginawa niya. Hindi ka pa ba kontento sa akin? Bakit may sekretary pa? Tanong ko. Tumawa si Tito ng malakas kahit hinihingal pa siya. Sinadya ko yun para hindi mabaling sa atin ang pagdududa ni Tita Anita mo. Paliwanag niya. So nagduduna na pala si Tita na may ibang babae si Tito. At least sa sekretary ko siya galit at hindi sa'yo. Tugtong pa niya at may point din naman siya. Hinapit ko siya ng yakap. Bati na ba tayo? Pwede ko na bang ituloy ang paligayahin ka ng magdamag? Pilyon tanong niya at natawa na lang ako. As usual, magdamag ang naging pagsasama namin. And take note, may pasok pa kinabukasan dahil Biyernes lang naman. Pero heto ako, buka kang buka ka sa kanya. Months pa ang lumipas at nagiging super attached na kami ni Tito Robert sa isa't isa. May times na hindi na siya sumasama sa asawa at anak niya kapag may out of the country sila. Dahil mas gusto niyang makasama ako. Sa ngayon ay birthday ni Lolo Freddy at syempre may pa-ballroom party. Kaya naman todo effort kami ni Claire sa aming sexy na suot. At alam kong kanina pa nabibighani si Tito sa suot ko. Hapit na ballroom dress na may mataas na double slit at backless pa. Matapos kong makipagsayaw sa pinsan ni Claire, ay lumabas muna ako ng venue dahil nga kinukulit ako ng pinsan niya. Napansin ko si Tito Robert na saktong nakatayo at nakasandal sa sasakyan niyang nakapark sa di kalayuan. At take note, medyo madilim sa lugar kung saan siyang nagpark. Nakita niya ako kaya sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya. Pagkalapit ko ay agad niya akong sinandal sa pintuan ng kotse niya. Tito, baka may makakita sa atin. Wika ko. Diana, ang sexy mo. Kasi kanina pa ako L na L sa'yo. Wika niya. Huwag ka sa braso kong umawak. Diyan na lang sa sasakyan para mukhang nagkukwentuhan lang tayo.
Utos niya at bumitaw ako sa kanya. Napapatingala ako pero inaawat ako ni Tito para daw hindi masyadong halata na may kakaiba kaming ginagawa. Bes? Biglang dumating si Claire kaya naman mabilis na inayos ko ang pagkakatayo ko. Bakit nandito kayo ni Dad? Tanong niya. Pangmatanda ang party? Inis na sabi ni Tito at natawa ako. Naiinis ako sa pinsan mo kaya lumabas muna ako. Sakto nakita ko dito si Tito kaya nakapagkwentuhan ako. Paliwanag ko. Tara sa loob, hinahanap tayo ni Lolo. Picture daw tayo sa tropa niya. Natatawang wika ni Claire at natawa ng malakas si Tito. Pinagmamalaki kasi ni Papa kayong dalawa na apo niya. Sambit niya. After makipag-chit-chat sa mga kaibigan ni Lolo Freddy, ay nakita ko si Tito Robert na nakaupo kasama si Tito Sid at nagiinuman sila. Lumapit na lang ako at nakisali sa inuman nila. Total si Claire ay kakwentuhan naman ang mga pinsan niyang balikbayan na hindi ko naman kakilala or kaklose. Pwede ba akong sumali? Tanong ko at tumango naman sila. Naupo ako sa gitna nila since iyon lang ang bakanting upuan. Inabutan nila ako ng beer. Ilang oras pa ang lumipas at nakarami na kami ng naiinom. Maingay na dahil tapos na ang program at inuman sayawan na lang ang nangyayari. So wala kang boyfriend? Tanong ni Tito Sid, natatawa akong tumango. Wala to pre, mahina to sa pagpapaligaya for sure, walang karanasan. Sambit ni Tito Sid. Hala siya, alam kong hindi naman ako magaling pero marunong din naman. Kung alam mo lang na itong best friend mo ay enjoy na enjoy. Pre, mahusay na rin yan. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa biglang nasabi ni Tito Robert. Napatingin ako sa kanya at tinaasan lang niya ako ng bote ng beer at ngumiti sabay inom. O talaga? Natry mo na? Pabirong tanong ni Tito Sid. Tumango naman nang nakangiti si Tito Robert. Ay grabe ka, Tito. Sigaw ko sabay hampas sa braso niya at tumawa silang dalawa. Try mo? Pang-aasar na tanong ni Tito kay Tito Sid. Binebenta ba niya ako sa kaibigan niya? Pre, sige ba? Nagulat naman ako na sinakyan ni Tito Sid ang sinabi ni Tito Robert. Ano Diana, subukan kita? Tanong niya sa akin at hindi ako nakakibo agad. Alam kong lasing or may mga tama na kami dahil sa iniinom namin at nakarami na rin. Pero bakit parang na-excite ako na subukan kay Tito Sid? Umiling ako at nagpatuloy sa pag-inom ng beer. Hanggang sa isang kamay ang dumapo sa kaliwang hita ko. Pagtingin ko ay kamay ni Tito Robert. Alisin ko na sana nang biglang tabingan ng tablecloth ni Tito. Napatras ako ng upo. Try natin dito. Bulong ni Tito Robert at napangisi naman si Tito Sid. Hinuso ni Tito Robert at biglang inangat ni Tito Sid ang tablecloth at saktong kita niya. Wag naman dito, Tito. Pakiusap ko. Naramdaman ko na rin ang isang kamay na pagmamay-ari ni Tito Sid. Ang saya ng ginagawa ng magkaibigan. Pero hindi dapat akong magpahalata. Okay, di ba? Bulong naman ni Tito Robert. Nagtawanan silang dalawa at ako naman, heto, tahimik na ninanamnam at diretsong inom lang ng beer. Gusto kong sumigaw sa saya pero hindi pwede. Masarap ba? Tanong sa akin ni Tito Robert at tumango naman ako. Gaano naman ha? Tanong naman ni Tito Sid at humilig ako saglit sa kanya malapit sa tenga niya. Sobra? Pabulong sa tenga niya. Mahina ang boses ko pero ang itsura naming tatlo ay parang masayang nagkukwentuhan lang. Maya-maya lamang nang maramdaman ko na ang ginhawa ay inalis na nila ang mga kamay nila.
Nagpatuloy ang inuman namin habang ang karamihan ay nagsasaya at nagsasayaw. Lumapit sa amin si Tita Anita at inaya si Tito Robert na magsayaw at pinagbigyan niya ito. Naiwanan kami ni Tito Sid at muling humawak siya sa hita ko kaya napatingin ako sa kanya. Isa pa? Wika niya, kinakabahan ako pero parang gusto ko ulit. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako sanay na kay Tito Sid. At si Tito Robert lang naman talaga ang nagpapaligaya sa akin. Si Tito Sid ay single pa rin. Syempre mas okay sana dahil walang sabit. Kaya lang mas masaya pa rin kapag si Tito Robert. Since kailan ka pa nagpagalaw kay Robert? Tanong niya, alam din niya kasi na pamilya na rin ang turing ng pamilya ni Tito Robert sa akin. Marahil ay nabigla siya sa nalaman niya ngayong araw na ito. Ikaw pala yung kinukwento sa akin ni Robert? Natatawang wika niya. May nagpapasarap daw sa buhay niya ngayon. Dugtong niya, so ako ang nagpapasarap. Nagpapasarap lang? Ganun lang pala. Pero ayos lang, siya rin naman ang nagpapasarap sa akin. Huwag kang pahalata. Bulong ni Tito Sid at umayos ako ng upo. Bigla akong sumandal sa sandalan ng inuupuan ko at tinakpan ng dalawang kamay ko ang mukha ko. Good thing at tumayo si Tito Sid. Pero halata ko ang alaga niya na marahil ay gustong-gusto nang kumawala kanina pa. Tumayo ako para magpunta muna sa CR at maglinis na rin. Pagbalik ko ay namataan ko agad na nasa same table na ulit ang magkaibigan at bakante pa rin ang upuan sa gitna na inuupuan ko. Hinanap ko muna si Claire at busy na naman siya sa mga pinsan niyang balikbayan. Pero nakipagkwentuhan na lang din ako sa kanila para makaiwas muna sa manyakis na magkaibigan. Ilang saglit pa ay biglang may nagabot sa akin ng isang bote ng beer habang nakikipagkwentuhan kina Claire at sa mga pinsan niya. Paglingon ko ay si Tito Sid pala. Kinuha ko naman agad ang beer na binigay niya. Guys, hiramin ko muna itong kainuman namin ha. Pabirong sabi niya kina Claire. Sure Tito Sid, enjoy. Maising wika ng aking BFF. Okay ka pa ba, Bes? Tanong niya. Oo naman, sarap nga makipag-inuman sa kanila eh. Masayang wika ko sa aking BFF. Inakbayan ako ni Tito Sid at sabay kaming naglakad pabalik sa table kung saan waiting na si Tito Robert. Hinahanap ko si Tita Anita pero sa ngayon ay busy siya sa mga kaibigan at kamag-anak nila na makipagkwentuhan at tawanan. Pagkaupo ko pa lang ay agad na hinila ni Tito Robert ang binti ko. Naupo naman si Tito Sid sa tabi ko. Kaya ito na naman ako ngayon sa pagitan ng dalawang manyakis na magkaibigan. At mabilis na pumailalim sa mesa na nababalutan ng tablecloth na mahaba. Han, hinahanap ka ni Papa. Biglang dating ni Tita Anita. Kaya naman pala tumigil bigla si Tito. Pero kinakabahan ako dahil nasa ilalim si Tito Sid. Diana, mag-isa ka na lang dyan. Doon ka muna kina Claire. Wika niya. No tita, okay lang ako dito. Kainuman din namin dito si Tito Sid. Umalis lang saglit. Pagdadahilan ko. Nang muling lumabas siya mula sa ilalim ng mesa at pawis na pawis. Parang pagod na pagod ako ngayong gabi kahit nakaupo lang naman ako dito ng magdamag. At mukhang mapapalaban pa ako kay Tito Sid. Doon tayo sa kondo ko. Pag-iimbitan niya sa akin. Pero lumingon din muna ako kay Tito Robert. Si Robert? Kung dalawa kami, papayag ka ba? Natigilan ako sa tanong niya. Napapasambit ako ng mahihinang tinig. May kakaiba sa pakiramdam ko ngayon. Nananaginip lang ba ako? Ganito na ba ako kaadik sa pagpapaligaya na hanggang sa panaginip? Nakahiga ako sa kama. Naidilat ko ang mga mata ko at may tao nga sa pagitan ko.
Sino ka? Napalingon ako sa kaliwang side at nakaupo si Tito Robert at nakangiti sa akin. Good morning baby. Nakangiting bati niya at muling baling ko sa lalaking abala sa kanyang ginagawa. Okay ba Diana? Biglang angat ng ulo ng lalaki at napangiti ako dahil si Tito Sid pala. Napansin ko na pinapanood lang ba ako ni Tito Robert. Muling nilingon ko siya at patuloy na nakaupo at nakatitig sa ginagawa ni Tito Sid. Enjoy mo lang yan Diana. Gusto ko nakikita habang pinapaligaya ka ng iba. Sambit ni Tito Robert. Matutuwa ba ako sa sinabi niya or maiinis na parang pinapagamit niya ako? Imbis na siya lang. Pero kung sa bagay, napaligaya na rin naman ako kagabi ni Tito Sid sa party at alam niya iyon. May susi nga pala si Tito Robert ng apartment ko kaya nakapasok sila dito ni Tito Sid habang mahimbing ang tulog ko. Nag-enjoy naman ako sa ginawa naming tatlo. Pagkatapos nila ay hinayaan nila akong maligo muna at usapan ay magpapahinga muna bago ang susunod na digmaan. Mukhang isang buong araw nila akong papaligayahin at take note weekend pa naman ngayon. Nagre-ring ang phone ko pero hindi ko masagot-sagot dahil busy ako na pinapaligaya ng dalawa. Bago maligo ay tinignan ko ang call history at puro si Claire. Kaya nag-return call na ako. Hello Bes. Nag-uumpisa pa lang akong makipag-usap sa phone ay biglang nilapitan ako ng dalawa. Paano na lang ako makakapag-focus nito sa kausap ko? Bes, may kasama ka ba? Tanong ni Claire, narinig yata niya. Bes, oo eh. Alam mo naman nakaka-istorbo ka sa ngayon. Mamaya usap tayo, mabibitin ako. Sambit ko, ganyan naman kami ni Claire. Minsan na rin na ganyan siya nang may makasama siya. Pero pag nagkita kami, for sure, ipapakwento niya sa akin kung anong nangyari. Okay Bes, enjoy. Natatawang wika niya at nag-off na ang call. Ay grabe kayong dalawa. Sambit ko at tumigil silang pareho sabay tumawa at tinulak na ako sa loob ng banyo para maligo. After nang naganap sa amin ni na Tito Robert at Tito Sid ay hindi na ulit yun nasundan pa. Si Tito Robert naman ay sinulit ang gabi-gabi na nagpapakaligaya kami dahil kailangan niyang samahan out of the country ang asawa niya at bibisitahin nila ang kanyang ina sa Switzerland. Si Claire naman ay hindi nakasama sa kanila dahil sa work niya. Sa susunod na lang daw siya at isasama niya daw ako. Sa ngayon ay Friday night at dapat may lakad kami ng office mates ko. Pero sabi ko kay Claire ay ngayon na ako uuwi sa house nila para mas matagal ang bonding namin for the whole weekend. Pagkarating ko sa bahay nila ay saktong nakita ko si Manang Tina na pasarado na ng gate. Manang, pagbati ko. Ikaw pala Diana, nandyan sa loob si Claire. Sambit niya at napansin ko na may nakapark na sasakyan sa labas. May bisita po ba siya? Tanong ko. Oo, nandyan yung kaibigan ng daddy niya, si Sid. Sambit ni Manang at nagpaalam na siya paalis. Kaya ako na lang ang nagsarado ng gate. Si Tito Sid nandito? Baka may pinapagawa si Tito Robert. Pagpasok ko ng bahay, mahinang tinig ng babae ang narinig ko. Sisigaw sana ako ng pangalan ni Claire pero... Tito... Muling tinig ang sure ako na si Claire yun. Or si Claire nga ba talaga yun? Sa second floor ko naririnig ang boses ng babae. Kaya naman hindi ko na naisarado yung main door at dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Muli kong narinig ang mahinang boses ni Claire. Kinakabahan na ako dahil si Tito Sid daw ang bisita ng kaibigan ko. Tapos naririnig ko na may sinasambit siya.
Nang marating ko ang second to the last na step ng hagdanan, ay napatigil ako na sumilip sa may awang na balustrade. Si Claire nakatayo, nakayakap mula sa likuran niya si Tito Sid. Naalala ko na may nakakasama din daw siya at hindi ko in-expect na si Tito Sid pala iyon. Alam kaya niya na nagkasama kaming tatlo ng daddy niya? Sana naman hindi niya nalaman. Nael na ako sa nakikita ko. Naupo si Tito sa sopa at kinandong niya si Claire. Di ka pa rin ba sanay kay Tito ha? Sambit ni Tito Sid. So matagal na ba niyang pinapaligaya si Claire? Tito naman, mamamagana naman yan. Wika ni Claire na halatang medyo nanghihina pa. Yan nga ang gusto ni Tito, di ba? Mamagagang kinabukasan. Nakangising wika nito. Napatingala si Claire at napasandal sa katawan ni Tito na parang sobrang pagod. Baka dumating na si Diana. Sambit nito. Natawag naman yun, di ba? Wika naman ni Tito Sid. Mas gusto ko ang sayo kaysa kay Diana. Nabigla ko sa sinabi ni Tito Sid. Ha? Anong sinasabi mo, Tito? Sambit ni Claire na nagpupumilit lingunin si Tito Sid. Sa daddy mo na si Diana, kaya isang beses ko lang pinaligaya kasama ang daddy mo. Sambit ni Tito Sid. Napatigil tuloy ako dahil natigilan talaga ako sa sinabi ni Tito Sid kay Claire. Tito, si daddy at si Diana? Si Diana na best friend ko? Muling tanong ni Claire. Claire, mamaya na lang. Biglang hinila ni Tito Sid si Claire. Naupo siya sa flooring at hinila ang kaibigan ko pakandong sa kanya. Napatulala ako dahil mukhang ibubuking talaga kami ng tuluyan ni Tito Sid kay Claire. So matagal na rin siguro talagang may nangyayari sa kanilang dalawa at siya talaga ang madalas na ikwento sa akin ni Claire na magaling magpaligaya. At sa ngayon, alam na rin niya ang tungkol sa amin ng dad niya. Na ang daddy niya ang tinutukoy kong lalaking nagpapasaya sa akin. So Tito, may relasyon si daddy at best friend ko? Enjoy na enjoy ang daddy mo sa kaibigan mo? Sagot sa kanya ni Tito Sid. Bigla akong kinabahan at kailangan ko na sigurong ihanda ang sarili ko sa magiging resulta ng pagkakaalam ni Claire sa namamagitan sa amin ni Tito Robert, ang kanyang ama. Kwento ng dad mo, nagsubok lang siya sa kaibigan mo nung last birthday mo. Natigilan akong muli sa sinabi ni Tito Sid. Maganda talaga silang panoorin, pero may kaba na akong nararamdaman na baka itakwil na ako bilang kaibigan nito. Enjoy naman si Diana kay dad? Tanong ni Claire. Nung kaming tatlo nga, nag-enjoy ako. Daddy mo pa kaya na gabi-gabi daw na nasosolo niya ang best friend mo? Saad ni Tito Sid. Isali natin ang best friend mo dito. Sambit ni Tito. Bigla siyang tinignan ni Claire na parang gulat or galit. No. May hingal na pagtutol ni Claire. Ganun ba? Sige. Napangisi si Tito Sid. Mukhang delikado pa kung magpapakita pa ako ngayon sa BFF ko. Iiwasan ko na lang muna siya. Kaya kahit na-el ako sa kanila ngayon, ay dahan-dahan akong bumababa ng hagdanan at nilisan ang bahay ng aking kaibigan. Bago ko isarado ang pintuan, ay malalakas na boses nilang dalawa ang umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Halos 1 whole month na hindi ako nagpaparamdam kay Claire kahit kinokontak niya ako. At ang last message niya sa akin, guilty ka ba bes dahil nag-aanuhan kayo ni dad ng madalas? Kaya alam ko na, alam niya na talaga, pero hindi ko na siya nireplyan pa. Maging si Tito Robert ay hindi ko na rin kinakausap. Bago pa umuwi sila ni tita ng bansa, ay umalis na ako sa apartment ko. At nag-file ako ng indefinite leave sa work at tinailan ko na lang ang parents ko.
Hindi ko alam kung paano ko silang haharapin na mag-daddy. Pero aminado ako na sobrang hinahanap-hanap ko si Tito Robert at ang pagpapaligaya nito sa akin. Nagte-text sa akin ang ilang ka-close ko sa opisina dahil pinupuntahan daw ako doon ni Claire at hinahanap ako. Maging ang address ko daw dito sa probinsya ay pilit niyang inaalam. Hindi ko kasi sinasabi sa kanila kung saan talaga akong nakatira dito sa probinsya, pero alam naman nila itong lugar namin. Yung exact na bahay lang ang hindi nila alam. Lumipas ang ilang taon, masaya at simple naman ang naging pamumuhay ko sa probinsya namin, kasama sina nanay at tatay at 2 kapatid ko. Kaya lang hinahanap-hanap ko pa rin ang buhay sa syudad. Kaya naman nagpaalam ulit ako kay nanay na luluwas ulit at magwo-work. Since nabalitaan ko na rin naman noon na nag-asawa na daw si Claire at may sarili na itong pamilya na nakatira ngayon sa Switzerland. Pati ang mami nito na si Tita Anita ay nandun na rin. Pero naiwan dito sa Pinas ang daddy niya dahil sa trabaho at may bagong negosyo sila. Sa ngayon ay may nakuha akong work na pwedeng applyan at isang secretarial position, kaya naman tinanggap ko na lang din kahit na dati ay nasa real estate company ako. Isa siyang construction company na bagong tayo daw. Hi, ako pala yung applicant. May nahong wika ko sa isang matandang babae. Ikaw pala magiging kapalit ko if ever na matanggap ka. Nakangiting wika nito. Kailangan ko na rin kasi mag-retire sa work at isa pa pinagbigyan ko lang si Roberto dahil anak siya ng dati kong amo na si Sir Freddy. Medyo nabigla ko sa mga name na naririnig ko. Seems like familiar pero baka kapangalan lang naman nila. Habang nakaupo ako sa waiting area ay may isang babae na pumasok. Napatingin ako pero laking gulat nang mamukaan ko ito. Hi Ate Linda, nandyan na ba yung applicant? Tanong nito sa matandang sekretary. Yes ma'am, ayun siya. Itinuro ako at nang magkatinginan kami ay biglang kumabog ang dibdib ko. Oh hi Diana, ikaw pala ang applicant? Masayang bati sa akin ni Tita Anita. Akala ko ba nasa Switzerland sila? Hello po tita. Nauutal na bati ko. Kinakabahan ako, baka alam niya ang tungkol sa amin ni Tito Robert at bigla akong sabunutan dito. Kailangan pa ba kitang interviewin? Nagtaka akong bigla. Ate Linda, hard na siya. Train her sa mga need niyang malaman at sa mga schedules ni Robert. Si Sid wala pa rin nakukuhang sekretary, kaya pwedeng si Diana na rin muna pansamantala. Saad ni Tita Anita. Alam ba niya or hindi niya alam? At pati si Tito Sid nandito? Nakatitig lang ako kay Tita Anita at kumakabog ang dibdib ko. Dear, kinakabahan ka ba? Tanong niya. Si Robert ang CEO nitong bago niyang company along with his friend Sid. Kilala mo rin naman, di ba? Sa dami ng sinabi niya ay tangulang ang naisagot ko. Sabi ni Claire sa amin ng tito mo, bigla ka na lang daw hindi nagparamdam. Tita, kasi po may family matters na need lang po ayusin sa province. Ayoko na pong makaistorbo rin sa inyo. Pagdadahilan ko. Sus, pamilya ka na nga sa amin eh. Nakangiting wika nito. Nandiyan na ba ang new secretary ko? Nang magkasalubong ang tingin namin ni Tito Robert, ay biglang umiti siya sa akin. Aba Diana, nandito ka. Sambit niya. Yes Han, siya ang new secretary mo. Wait, share muna kayo ng sekretary ni Sid ha. Pag-remind sa kanya ni tita. Oo ba? Malapad ang ngiti ni Tito Robert at alam ko na rin kung bakit. Hello, may new secretary na ba or need interview? Nabigla rin si Tito Sid nang makita ako.
Diana? Nakangiting wika ni Tito sa akin. Hoy Sid, hiring pa ng sekretary mo. Si Diana ang kay Robert. Wika ni Tita na para bang sinasabi nitong kay Tito Robert lang ako. Okay, fine. Pero as of now, pwede pa rin makishare pre. Tanong ni Tito Sid kay Tito Robert. Siyempre double meaning ang ngitian ng dalawa at alam kong yari na naman ang kayamanan ko na matagal nang napahinga. O siya, sige na. Flight ko na pabalik ng Switzerland. Ibabalita ko kay Claire na ikaw na ang new secretary ng dad niya. Sambit nito at nagmamadaling lumabas ng CEO office. Ate Linda, close door interview muna namin si Diana. Wika ni Tito Robert at tumangulang si Miss Linda. Naku ma'am, kung alam mo lang, ibang interview ang gagawin nitong dalawa sa akin. At ayun na nga, muling nanumbalik ang masagana at masayang bakbakan sa buhay ko. Mag-subscribe sa Secret XPG.